Banal at mahabaging Ama naming Diyos na naligtas po sa amin mula sa walang hanggang kapahamakan. Salamat po kami sa inyong dakilang biyaya at pag-ibig sa amin. Nung nagtungo po kami sa kapahamakan at nasa kalukuhan po kami, na awa kayo sa amin at ibinigay niyo po sa amin ang tunay na liwanag at buhay at pag-asa na napatunayan doon sa cross ni Jesus, at nakamtan po namin ang tunay na kaligtasan at pag-aasa sa aming buhay. Nandito po kami sa inyong harapan upang malaman ang dakilang kalooban ng Diyos. Tulungan niyo po kami upang makarating po kami sa pakaunawa ng inyong mga salita na nakasulat sa Biblia. Gusto po namin makita at malaman kung gaano kahalaga ang Biblia ito, kung gaano kaluwalhati ang plano at kalooban ng Diyos para sa amin. Nagtitiwala at umaasa kami sa inyong pagpanubay. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. Nakaraan last session po, pinag-usapan po natin tungkol sa mga tatlong nakalagay sa loob ng holy place. Ito po yung holy place. Ito po ay most holy place. So, pumunta muna po tayo sa Hebreo. So, Hebreo, chapter 9. Verse 23. Hebreo chapter 9, verse 23. So, babasahin ko po hanggang 24. Kaya't kailangan na ang mga sinipi mula sa mga bagay sa kalangitan ay linisin ng mga ito. Unit, ang mga bagay sa sangkalangitan ay sa pamamagitan ng higit na mabubuting handog kaysa mga ito. Sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa sanktuaryo na ginawa ng mga kamay ng tao na mga kahalintulad lamang ng mga tunay na bagay, kundi sa mismong langit upang dumulok ngayon sa harapan ng Diyos para sa atin. So, alam po natin, ito pong Biblia ay pinaka-bestseller sa buong mundong ito. Number 1, bestseller palagi. Kaya, halos lahat ng mga family dito sa bansang Pilipinas, may Bible sila. May Bible. Pero isang nagkakalungkot na bagay ay hindi naman nila binabasa ang Biblia. Sayang talaga. Ito pong Biblia ay regalo ng Diyos. Ibinigay niya sa atin upang malaman po natin kung ano ang katotohanan, kung ano ang tamang paraan papuntang langit. Kaya lahat ng mga maluwalhating bagay, lahat ng mga makalangin na bagay, maluwalhating bagay,
ay ipinapaliwanag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Biblia. Pero hindi po nila binabasa yung Bible. Parang decoration lang, decoration. Kahit nasa kanilang kamay, may Bible. Pero mahirap ito mabuksan. Kahit pinubuksan nila ito, mahirap ito basahin. Mahirap ito mabasa. Kahit binabasa po nila ito, mahirap ito maintindihan. Kaya, mahirap ito. Saka na lang, sila lang, yung mga pastor lang, yung mga pare lang. Sa akin, okay lang. Kahit walang magpabasa ng Bible, parang walang problema sa buhay. Habang tumatagal po ako sa Christian living, so nakikita ko kung gaano kahalaga ang Biblia ito sa lahat ng mga tao. Kung walang Bible, wala tayong magagawa. Kahit kaya pagbuo ng Bible, tapos kung papaano ipinapasa sa atin itong Bible sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, ito talaga yung miracle ng Diyos. Yung binabasa natin ngayon ay isinulat po nila 3,500 years ago, mga 2,600 years ago, 2,700 years ago, 2,000 years ago, yung kanilang sulat dati ay binabasa natin, ito yung isang malaking miracle. Imposible ito. Pero, dahil sa kapangyarihan ng Diyos at pag-iingat ng Diyos, so, nakasurvive itong Biblia hanggang sa panahon natin ngayon, tapos nasa inyong kamay, yung Bible, verse of God. Kaya, first step po sa Bible study ay maraming beses, inulit ko sa iyo, yung first step sa Bible study ay reading. Observation, ibig sabihin reading, pero dapat detail. Detail, reading, tapos whole Bible. Hindi po mga part lang. Ay, mahirap ito basahin, kaya ayoko na. Ito lang mga simple, mga message, mga inspiring, mga verses lang. Kung ganon, so sayang. Kaya whole Bible, detailed reading. Kung hindi po detail po yung ating mga reading, maraming mahalagang bagay ay nami-miss natin. Kaya, pero detailed reading ay mahirap gawin. Dapat araw-araw, dapat hindi pwede mang isang chapter lang o dalawang chapter lang, kung ganoon paano matapos yung buong Bible. Kaya dapat maraming chapter kailangan basahin, tapos kailangan pagbulay-bulay. So, tapos yung mga detail, mga observation sa words, sa sentence. So, hindi po ito madaling gawin. Kasi yung mga laman sa Bible ay napakarami. So, detailed reading, tapos dapat kunin po natin yung meaning. Dapat malinaw yung ating pagkaunawa sa mismong meaning. Ano ang ibig sabihin? Ano ang meaning ng itong verse? Ano ang meaning ng itong mga nangyayari? Sino? Kaya 5W, 1H, di ba? So, para maintindihan natin kung ano ang ibig niyang sabihin, kung ano ang nangyari. So, detailed reading, tapos interpretation. So, para malaman yung
mga tunay na meaning. So, hanggang doon, yun po yung tinatawag na Bible study. Okay. Reading, observation, and interpretation. So, kung maayos po yung ating reading, yung observation and interpretation, yung final step, ano po? Application. Application. Okay. Paano ma-apply po natin ang ating natutunan sa Bible sa ating buhay? Application po, ito yung final step, application. Ay, maganda yung mensahe, pero mahirap ako. Maganda yung mga meaning sa Bible, pero nahirapan ako, parang walang koneksyon. Biblia ay Biblia, yung problema ko ay tuloy-tuloy pa. Kung ganon, may problema doon sa application. Kung tama po yung Bible study, observation, and interpretation, dapat may application sa akin. So what? Kung wala pong application sa ating pamumuhay Kristiyano, so walang kwenta yung Bible study. Yung Bible study ay nagpapalaki ng knowledge lang knowledge. Maraming knowledge, lumalaki yung ulo. So, pero walang pakinabang sa actor na pamumuhay Kristiyano. Yun po yung delikado sa Bible study. So, 3 steps, di ba? Observation, interpretation, tapos, ano po ang final? Application. Kaya, so, dapat ipasok po natin yung pagkain sa loob, tapos yun ang magiging energy. Pag kumain tayo ng pagkain, malakas tayo, hindi. Malakas. Kumakain pero gutom pa, ano po ang nangyayari? Kumakain pero gutom pa, nangihina pa. May dalawang posibilidad. Isa, yung kanyang kumakain ay sa panaginip na lang. Pangalawang option, may sakit. Baka dengue. Kung may kasalanan, so yung kahit kumakain, so mahina pa. So Hebrew chapter 9, nasa Hebrew chapter 9 tayo. Verse 24, sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa sentuaryo na ginawa ng mga kamay ng tao na mga tulad lamang ng mga tunay na bagay. Si Kristo ay hindi siya pumasok sa sentuaryo na ginawa ng kamay ng tao. Okay? Ito po ay ginawa ng kamay ng tao, diba? Ito po yung gawa ng kamay ng tao. Pero nakasulat sa Bible, si Kristo ay pumasok sa tunay na sanctuaryo. Yung tunay na sanctuaryo ay hindi ito, kundi ano po? Heaven. Doon po siya pumasok si Jesus. Kung ganoon, ano po yung meaning ito? Ito po ay isang shadow o simbolo na nagpapaliwanag sa atin kung gaano kaganda o gaano luwalhati ang sanctuaryo. Doon po tayo papasok. Yun po yung purpose ng Diyos. Kaya maraming mga simbolo o anyino ay nakasulat sa Bible. So, chapter 8, verse 5. Hebreo chapter 8, verse 5.
Sila ay naglilingkod sa anyo at anyino ng makalangit na sanktuaryo, sapagkat si Moises ay binalaan ng malapit na niyang itayo ang tabernakulo. Tiyakin mo na inyong gagawin ang lahat ng mga bagay ayon sa huwaran ipinakita sa iyo sa bundok. Ipinakita ng Diyos kay Moises isang mga detail na design, material, yung sukat. Ito ay anyo at anyino ng makalangit na sanktuaryo. Makalangit na sanktuaryo. So last time, ito yung tungkol sa mga lampstand, tapos yung table ng bread. Okay, 12. Ito po ay altar of incenso. Okay? Ito ay, lahat po ay shadow ni Jesus Cristo. Lahat po ay shadow ni Jesus Cristo. Yung incenso po ay, ano po yung meaning ng incenso? Prayer. Okay? Prayer palagi. Yun po ang hinihintay po ng Diyos. Kaya dito po may harang. May harang. Sa pagitan ng holy place at most holy place, may harang. Ito po ay meron pong dalawang harang. Pag pumasok ka sa mga tabernakulo, ito po yung unang door. Okay? Para pumasok ka sa holy place, dapat dito muna dumaan. Ito po ay door of the tabernacle. Okay? Tinatawag po ito screen. Ang ginamit po doon ay 4 na kulay, blue, purple, scarlet, yung fine linen. So, ulit-ulit po, di ba? Ito po yung color 4 ay simbolo ni Hesus Kristo. Tapos may 5 haligi, may yung socket ay bronze. Okay? Acacia and golden overlay. Pero ito po ay pangalawang mga harang, yung tabing. Ito yung tabing ay tinatawag ito veil. Ito po ay division. Meron pong mga blue, purple, scarlet, yung fine linen, yung thread. Bukod po doon, meron pong design ng cherubim. May design ng cherubim. So yung cherubim po, ano po yung cherubim? Angel. Yung cherubim po ay name of angel. Name of angel. Pag sabi natin yung angel, taga-bantay siya, taga-bantay. Nung kinain ni Adan sa si Eva yung prutas, yung pinagbabawan ng prutas, pinalayas po sila ng Diyos sa halamanan ng Eden, tapos inilagay ng Diyos angel doon sa daan papuntang puno ng buhay para bilang tagapagbantay. Okay. Para hindi sila lumapit doon sa yung puno ng buhay. Parang taga-bantay yung cherubim. Kaya, para pumasok ka doon sa most holy place, dapat dito muna dumaan yung veil, tabing. Exodus chapter 26. Exodus chapter 26. Exodus chapter 26, verse 31. Gagawa ka ng isang tabing na asur
at kulay ube at pula at hinabing pinong lino na may mga kerubin na mahusay na ginawa. Okay? So, gumawa ka ng isang tabing, yung curtain, yung curtina. Parang curtina po siya. So, may design ng yung kerubin. So, chapter 25, verse 18 to 20. So, dito po sa loob ng Most Holy Place, doon po sa Most Holy Place, sino po yung pumapasok doon? Yung high priest. Okay? Yung ordinaryong priest, hindi pwede. Yung pinaka-high priest, yung high priest lamang, pwede makapasok doon sa Most Holy Place. Ilang beses? Isang beses, isang taon. Isang beses, isang taon. So, kailan po yun? July 10. The Day of Atonement. July 10, pumapasok doon sa loob ng Most Holy Place, yung pinakapunong pare. Ano po ang dapat niyang dalhin? Dugo. Dugo po ang dapat dalhin niya. Kung hindi, papatay agad. Okay. Patay agad. Kung pumapasok siya sa loob ng Most Holy Place na walang anumang dala, pinapatay siya agad ng Diyos. Tapos, pag dinala po niya ang dugo ng hayop na may problema, dapat yung dugo ay galing sa hayop na walang kapintasan, walang dungis. Pero pag dinala po niya yung dugo ng hayop na may problema, patay rin. Once a year. So, Leviticus chapter 16. Leviticus chapter 16 verse 2. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at inyong kapatid na huwag papasok ng wala sa panahon sa sanctuaryo sa loob ng tabing, sa harapan ng lulukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban upang siya'y huwag mamatay. Sapagkat ako ay magpapakita sa ulap sa ibabaw ng lulukan ng awa. Saan daw magpapakita ang Diyos? Sa ulap, sa ibabaw ng luklukan ng awa. Okay. Pag pumasok ka sa Most Holy Place, ano pong meron? Yung Ark of Covenant. Yung takip ng Ark of Covenant, yun po yung tinatawag na mercy seat. Okay, mercy seat. Dalawang kerubin ay kasama doon sa mercy seat. Tapos yung kanilang pakpag ay ganito sa dalawa. Doon po sa ibabaw ng mercy seat, sabi ng Diyos, magpapakita ako doon. Kaya huwag kang pumasok sa sanctuary, Most Holy Place na walang dugo. Mamatay ka. Dapat dalhin ang dugo. Pero, nung namatay si Jesus, ano po yung nangyari? Nung namatay si Jesus, yung veil na ito, yung tabing ng ito ay napunit. Napunit. So, Matthew chapter 27. Pumunta po tayo sa Matthew chapter 27, verse 50. At muling sumigaw si Jesus ng may malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. At nang sandaling yun, ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba, nayanig ang lupa at nabiyag ang mga bato. Ano po yung nangyari? Yung tabing ng templo
So doon po sa templo, meron din pong mga veil sa pagitan ng holy place at most holy place. Yung tabing ng yung templo ay napuni sa dalawa. Mula saan? Mula sa baba o mula sa taas? Mula sa taas, nahati sa dalawa. Nabuksan na yung daan. So ano po yung meaning ng veil? Ito po yung mahalaga. Yung meaning po ng veil ay katawan ni Jesus Cristo. Hebrew chapter 10. So Hebrew chapter 10 verse 19. Kaya mga kapatid, yamang meron tayong pagtitiwala na pumasok sa sanktuaryo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. 20, basahin po natin, 3-1, na kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing sa makatwid ay sa kanyang laman. Binuksan ng Diyos para sa atin isang bago at buhay na daan. Binuksan ng Diyos para sa atin isang bagong way at buhay na daan. Papuntang sanktuaryo sa langit. Okay. Nung namatay si Jesus, napunit ang kanyang katawan. Tama po ba? Napunit ang katawan ni Jesus. Nung namatay si Jesus, napunit ang katawan ni Jesus. Kaya ano po yung nabuksan? Yung way, yung daan patungo sa langit ay nabuksan na. Kaya, meaning po ng veil, ano po yung meaning ng veil? Katawan ni Jesus Cristo. Si Jesus is the way. Si Jesus is the way. Kaya ano ang kailangan natin gawin? Kailangan dumaan, pumasok. Kailangan pumasok. Kailangan dumaan dyan. Pero ano ang kailangan dalhin? Dugo ni Jesus Cristo. Kailangan maktiwala sa dugo ni Jesus. So, yun po ang mahalagang meaning sa veil. Pag pumasok po sa loob ng tabernacle, yung most holy place, ito po yung Ark of Covenant. May tatlong bahagi. Ito ay ito yung Ark of Covenant. Tapos ito yung takip. Ito po yung tinatawag na mercy seat. Doon po sa mercy seat, nakalagay yung dalawang angel, tinatawag ito, cherubim. So, 3 parts, okay? Ark of Covenant, Ark of the Testimony, Mercy Seat, cherubim. So, yung size po ay, ganito po yung size, okay? Yung cherubim muna, i-check po natin, cherubim. Yung hugis ng cherubim, ganito po yung covering the mercy seat with wings. Okay? Yung dalawang cherubim, so ilapat nila yung kanilang pakpak. So kaya covering, ano po yung meaning ng covering? Protection or serving. Yung kanilang mukha ay patungo sa mercy seat. Yung mercy seat, ito po yung pinaka-mahalagang bagay sa tabernakulo, mercy seat. Yung mercy seat ay presensya ng Diyos. Mercy seat. Isaiah chapter 6. Tingnan po natin sa Lumang Tipan, Isaiah chapter 6 verse 2. Verse 1, babasahin ko, nung taong mamatay si Haring Uzias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas. At napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. Sa itaas niya ay nakatayo ang mga
seraphim. Bawat isa ay may 6 na pakpak, may 2 nakatakip sa kanyang mukha, may 2 na nakatakip sa kanyang mga paa, at may 2 na naglilipas sa kanya. So nakita ni propetang Isaya ang trono sa langit. Nakita niya. Nakita ni Isaya, propeta, yung presensya ng Diyos doon sa taas. Sino pong nakatayo? Seraphim. Ito rin po yung isang pangalan ng angel. Nakatayo. Kaya serving the holy and glorious and almighty God. Serving angel. Yung cherubim. Yung cherubim. Revelation chapter 7. Verse 11. Revelation chapter 7 verse 11. At ang lahat ng mga angel ay tumayo sa palibot ng trono. At ang ng matatanda at ng 4 na nilalang na buhay ay sila ay nagpatirapa sa harapan ng trono at sumamba sa Diyos. Lahat ng mga angel ay tumayo sa palibot ng trono, ay sumamba sa Diyos. So, ito po ang cherubim. Doon sa loob ng Ark of Covenant, doon sa loob ng Ark, yung arko, yung parang box type, arko meaning arko. Kaya sa loob ng arko ng mga testimony, so, ano po yung meron doon? 3 bagay. 3. So, una, golden pot of manna. So, ito, manna. Pangalawa, ano po? So, Aaron's rod. Yung tungkot ni Aaron. Tungkot ni Aaron. Tapos, pangatlo, yung tapyas na bato. May sulat, 10 commandment. 3 bagay. Sa loob ng arko. So, yung manna, so alam natin yung storya ng manna. Exodus chapter 16. Exodus chapter 16, verse 32. Babasahin ko po. Yun ay pinang-alanan ng sambahayan ng Israel na manna. At yun ay tulad ng buto ng kulantro, maputi, at ang lasa niyon ay tulad ng manipis na tinapay na may pulot. Sinabi ni Moises, ito ang bagay na iniutos ng Panginoon, magtabi kayo ng isang omer ng mana na inyong itatago sa buong panahon ng inyong mga salinlahi, upang kanilang makita ang tinapay na aking ipinakain sa inyo sa ilang, nang kayo ay aking ilabas sa lupain ng Ehipto. So, yung mana para tanda, para yung remembrance, bilang isang remembrance, para hindi makalimutan po nila kung ano ang biyaya, kung anong biyaya ibinigay ng Diyos sa kanila, kung ano ang ipinakain ng Diyos sa kanila. Pero alam natin po yung meaning ng mana, di ba? Ano po yung meaning ng mana? Si Jesu Cristo. So, John chapter 6. John chapter 6, verse 51. John chapter 6, verse 51. Kumain ng mana sa ilang ang inyong mga ninuno at sila ay namatay.
Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit upang ang sinumang makakain nito ay hindi mamatay. So anong ibig sabihin? Yung sila po kumain ng mana, namatay ba sila sa ilang o hindi? Namatay. Okay? Yung mana dito, ito ay para sa katawan. Para sa katawan. Pero may meaning dito. Yung mana ay simbolo ng laman ni Hesus Kristo. Yung mana na kinain po nila sa ilang ay nagbigay ng buhay sa katawan lamang. Pero si Jesus, yung tunay na pagkain ay nagbigay sa atin ng tunay na buhay. Verse 51, ako ang tinapay ng buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. At ang tinapay na aking ibibigay sa ikabubuhay ng salibutan ay ang aking laman. Sino po ang mana? Si Hesus Kristo. Pero dito po sa John chapter 6, nung ipinakain po ni Jesus sa kanila yung mga tinapay, nabusog sila, masaya, maraming sumunod kay Jesus. Pero nung ibinabahagi ng Diyos sa kanila yung ebanghelyo ito, anong ginawa ng mga tao? Umuwi na sila. Ay, gutom na. Pagod na. Gutom na, pagod na, umuwi na tayo. Wala nang pagkain dito. Anong uri ng pagkain hinahanap nila? Nakikitang pagkain. Bulak po sila. Hindi nila naintindihan kung anong ibig sabihin yung mensahe ni Jesus. Ako ang tinapay na buhay. Ako ang buhay, ako ang tubig ng buhay. Hindi nila naintindihan. Lahat po ng mga ganitong mga nangyayari ay illustration lamang, illustration. Para malaman po natin kung ano ang tunay na buhay, kung ano ang tunay na pagkain, kung ano ang tunay na tubig, kung ano ang tunay na yung tirahan po natin. Yung katungin ay simbolo ng kasalanan. Yung sakit sa katawan, sa panahon po ni Jesus, ng mga apostles, ay simbolo lamang ng mga problema sa ating spirito. Kaya, yung isa po ay mana. Okay. Pangalawa po, yung tungkod ni Aaron. Pumunta po tayo sa Number chapter 17. So, Numbers verse 16 muna. Numbers chapter 16. Numbers chapter 16. Si Korah na anak ni Isar, na anak ni Kuhat, na anak ni Levi, kasama sina Tatan at Abiram na ang mga anak ni Eliab. Si On na anak ni Pelet na mga anak ni Ruben. Kumuha ng mga tao. Sila ay tumindik sa harap ni Moises na kasama ng ilang mga anak ni Israel. Sila ay 250 pinuno na mga lalaking kilala at pinili mula sa kapulungan. Nag-rebelde sila dito. Nag-rebelde sila laban kay Moises. Ayaw nila sakop. Ayaw nila sumunod. Okay. Ano po yung complaint nila? Ano po yung complaint? Ilan po daw sila? 250 pinuno. Pinuno, pag sabing pinuno, may posisyon o hindi?
may position. Lalaking kilala, may position, kapangyarihan. Si Gohat po ay pinsan po ni Moises, si Gohat, pinsan. Hindi, Korah, okay? Si Korah. Tapos kasama si On. Okay? Si Korah, si On, saka yung kasamang mga 250. Maraming grupo. Nagrebelde sila kay Moises. Yung kanilang complaint, bakit ikaw lang lagi? Bakit ikaw lang lagi nag-utos sa amin? Yun po yung complaint nila. Kami din may kakayahan, meron din kaming kakayahan o kaalaman, kaya namin. Kaya namin gumawa ng mga decision. Pero bakit ikaw lang lagi nasa unahan, tapos utos-utos sa amin? Ganun po yung complaint. Verse 3, sila ay nagtipon laban kina Moises at Aaron na sinabi nila sa kanila, sumusobra na kayo. Ang buong kapulungan ay banal, bawat isa sa kanila at ang Panginoon ay nasa gitna nila. Bakit nga ninyo itinataas ang inyong sarili sa kapulungan ng Panginoon? So, anong sabi nila? Sumusobra na kayo. Bakit itinataas ninyo ang inyong sarili sa atin? Bakit lagi nasa taas na kayo? Kami, nasa baba na kami. Yung kanilang complaint po ay tungkol sa position. Hindi sila nasisiyahan sa kanilang position, hindi sila nagpasalamat sa kanilang ginagawa. Hindi sila nagpasalamat sa kanilang sitwasyon. Parang kulang. May problema pa. Bakit ganito? Nawala po yung kanilang pusong nagpapasalamat. Pag nawala na po yung pusong nagpapasalamat, anong lumalabas? Complaint. Bakit ganito? Lalo po, yung complaint po nila laban kay Moises at si Aaron ay complaint sa Diyos. Ayaw nila magbantay sa kanilang position. May position tayo, may position sa loob ng church. Hindi po magulo, may position. May position po ni Moises, may position ni Aaron, may position ng Levi, yung pare, may position ng pinuno, may position. Dapat doon magbantay. Pero dito po, ayaw nila magbantay ayaw nila manatili sa kanilang position. Gusto nila patas. Nakita niyo po? Gusto nila tumaas sa kanilang position. Kaya, kaya alam niyo po ba kung ilan po namatay sa itong mga kasalanan? Chapter 16, verse 48. Nagsimula po yung mga sakit, yung salot. Nagsimula po yung salot. 48, siya ay tumayo sa gitna ng mga patay at ng mga buhay at ang salot ay tumigil. Ang namatay sa salot ay 14,000. Ilan po namatay? 14,700 ay namatay sa salot.
Parang pandemic. Salot, sakit. Ito po yung ginawa ng Diyos. Okay. Pinatay ng Diyos yung mga nagrebelde kay Moises, kay Aaron. Tapos, chapter 17, verse 2. 1, nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, magsalita ka sa mga anak ni Israel at kumuha ka sa kanila ng mga tungkot, isa sa bawat sambahayan ng mga ninuno. Sa lahat nilang mga pinuno ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga ninuno, 12 tungkot. Isulat mo ang pangalan ng bawat isa sa kanilang tungkot. Verse 4, ilagay mo ang mga ito sa tuldang tinapan sa harapan ng patotoo kung saan ako ay nakikipagtakpo sa inyo. Mamubulaklak ang tungkot ng lalaking aking pipiliin at titigilin ko ang mga pagrereklamo ng mga anak ni Israel at kanilang irereklamo laban sa iyo. Anong sabi ng Diyos? Sige, ipapakita ko sa iyo kung anong lipi ay pinili ko. Kaya kumuha ka ng mga tungkod, 12 tungkod galing sa bawat lipi. Tapos ilagay mo sa harap ng Ark of Covenant. So, kinabukasan, verse 8. Kinabukasan nang si Moises ay pumasok sa tulda ng patotoo, ang tungkot ni Aaron sa sambahayan ni Levi ay namulaklak at nakaroon ng mga hinok na almendras. Almendras. Okay. Kaya ito po yung confirmation ng Diyos. Ito po yung confirmation, ito po yung sign, parang signature ng Diyos, signature yung pirmahan ng Diyos. Kung anong lipi ay pinili ng Diyos. Si Aaron, Moises, Levi. Para tigil na yung complaint, para timing na sila. Para hindi na po sila uulitin, hindi na po nila uulitin ganong mga rebelde laban sa utos ng Diyos. Kaya dito po, na ipinakita ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng itong tungkot ni Aaron. Namulaglak at nakaroon ng mga hinok na almendras. Hinok, almond. Okay? So, ito rin po, di ba? Kagabi, yung tungkot, may buhay ba sa tungkot? Walang buhay. Yung kahoy lang kahoy. Yung tungkot po ay kahoy na, yung dry na, tuyo na. Kahoy parang patay na siya. Pero kinabukasan, ano po yung lumalabas doon? Yung bulaglag tapos hinok na bunga. Yun po yung resurrection, simbolo ng resurrection. Patay. Pero binuhay siya ng Diyos. Ito po yung malaking gawain ng Diyos. Resurrection. Pag sabi natin resurrection, sino po yung iniisip natin? Si Jesus. Resurrection. Kaya sa pamamagitan po ng tungkod ni Aaron, ipinakita ng Diyos sa mga Israelita yung confirmation sa kanyang plano. Tapos, at the same time, simbolo ni Jesus Cristo, resurrection. Kaya, inilagay nila ito sa loob ng Ark of Testimony para remembrance, para hindi nila makalimutan. Okay. Minsan, gustong-gusto nila rebelde laban kay Moises, pero sa loob ng Ark of yung Covenant, anong meron? Tungkol ni Aaron. Reminder. Ay, wag na lang. Reminder. Okay. Reminder po ito, reminder. Malaking lesson po ito sa mga
mahilig sa rebelde. Bakit ganito? Bakit ganito? Mga complaint. Yun po yung ugali ng mga tao. Ipinakita ng Diyos sa kanila sa pamagitan ng tungkol ni Aaron. Okay. Ito ay hindi galing sa tao. Ganitong sistema ay galing sa Diyos. Galing sa Diyos. Kaya kailangan manatili sa kanyang-kanyang posisyon. Kailangan manatili magbantay sa ating mga posisyon. Mahalaga po yan. Yun po yung lesson doon sa tungkot ni Aaron. Tapos, pangatlo po, ano pong pangatlo? Yung 10 Commandment. 10 Commandment. So, Roma chapter 7. So, Roma chapter 7 verse 12. Kaya't ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Okay. Kautusan. Wala pong problema sa kautusan. 10 Commandment, ano po yung trabaho ng 10 Commandment? Okay. Yung holiness and perfection. Kautusan ay banal, utos ay banal, matuwid at mabuti. Yun po yung katangian ng Diyos, 10 Commandment. Pag humarap po tayo sa 10 Commandment, ano po yung nakikita po natin? Parang salamin siya, salamin. Pag walang utos, pag walang batas, wala tayong kasalanan. Pero pag humarap po tayo sa batas, ano po yung nakikita po natin? Meron akong maraming kasalanan. Marami akong kasalanan. Marumi pala ako. May problema ako. May problema ako. Hindi ako karapat-dapat sa langit. Malaking problema. Pag konti lang kasalanan, okay lang. Kaya kong lutasin yan. Pero pag sobrang daming kasalanan, kaya ba? Hindi ko kayang lutasin ito. Give up na lang ako, give up. Pag walang utos, pag walang 10 Commandment, pag walang utos, walang repentance. Pag walang repentance, walang salvation. Yung kautusan ng Diyos ay nagdadala sa atin sa pagsisisi para maligtas po tayo sa harap ng Diyos. Para maghanap po tayo ng biyaya. Para maghanap po tayo ng biyaya. So, napaka-importante yung laman, tatlong laman sa loob ng Ark of the Testimony. Pero isang beses, sa panahon po, sa unang Samuel, so, yung mga tao ay naging curious. Kaya, tumingin sila sa loob. Tinanggal po nila yung takip, tumingin sila sa loob, tapos maraming namatay. Sa ngayon, meron ba yung Ark of Covenant? Meron ba? Wala na po ngayon. Ito yung simbolo lamang, di ba? Simbolo. Revelation chapter 11. Revelation chapter 11. Verse 19. Yung Ark of the Testimony, yung kaban ng tipan ay nasa langit. 19, basahin po natin. Nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit at nakita sa kanyang templo at ang kaban ng kanyang tipan at nakaroon ng mga kidlat ng mga tinik, ng mga kulok, ng lindol at mabigat na yelong ulan. Nakita ni Apostle Juan yung kaban ng tipan. Saan po? Sa langit. Okay. Wala na po dito sa lupa. Ito po ay simbolo lang ng presensya ng Diyos.
So, ito po, yung mercy seat. Yung takip, cover, okay? May cherubim, mercy seat. Ito po yung yari sa pure gold, yung purong, yung ginto. Exodus chapter 25. Verse 22. 자, 20, Magbula verse 18, babasahin ko po. Chapter 25, Exodus, from verse 18. Gagawa ka ng 2 kerubin na ginto, gagawin mo ang mga iyon sa pamamagitan ng pagpitpit sa 2 dulo ng luklukan ng awa. Gumawa ka ng 1 kerubin sa isang dulo at ng 1 kerubin sa kabilang dulo. Sa kaputol ng luglukan ng awa, gagawin mo ang mga kerubin sa 2 dulo niyon. Ibubukan ng mga kerubin ng paitaas ang kanilang pagpak na nililiman ang luglukan ng awa ng kanyang mga pakpak. Sila ay nakaharap sa isa't isa, ang mukha ng kerubin ay nakaharap sa luglukan ng awa. Yung ilalagay ang lulukan ng awa sa ibabaw ng kaban, at sa loob ng kaban ay inyong ilalagay ang tipan ng aking ibibigay sa iyo. 22, doon ako makikipagtakpo sa iyo. Ito po. Saan daw makikipagtakpo ako sa iyo? Sa luglukan ng awa, mercy seat. Ito po yung trono ng Diyos. Mercy seat. Trono ng Diyos. Simbolo ng trono ng Diyos. Chapter 30, Exodus chapter 30, verse 6. Iyong ilalagay ito sa harapan ng tabing ng nasa may kaban ng patotoo, sa harapan ng lulukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng patotoo, kung saan kita kakatakpuin. Okay. Luglukan ng awa. Sa Tagalog, luglukan. Ano po yung meaning ng luglukan? Yung upuan o trono? Sa English po, mercy seat. Mercy seat. Dito po ay simbolo ng trono ng Diyos. Kaya doon kita kakatakpuin. Kaya sa araw ng Atonement Day, saan po winiwisig yung dugo ng hayop? Okay. Doon sa ibabaw ng mercy seat. Doon po winiwisik ng punong-punong pare yung dugo ng hayop. Galing po dito yung guidance. Galing po dito yung protection ng Diyos. Galing po dito yung utos ng Diyos. Galing po dito ang parusa ng Diyos. Mercy seat. Kaya doon po winiwisig yung dugo ng hayop. Sprinkle. Leviticus chapter 16. Leviticus chapter 16. Verse 14. Verse 14, chapter 16, verse 14, at siya ay kukuha ng dugo ng toro at iwiwisik ito sa pamamagitan ng kanyang daliri sa ibabaw ng luklukan ng awa. Okay. Sa ibabaw ng luklukan ng awa. Dito po, parang ito, yung mga 2 cherubim, ito, mercy seat,
Okay? Ito bandang east. Okay? Kaya galing dito, halimbawa dito galing ako sa yung tabing. Pagpasok ako sa galing sa tabing, ito yung bandang east. Okay? Ito west. Okay? Ito south north. Okay? Ito yung main gate. Pag galing ako dito, bandang west, dito winiwisik ko yung dugo ng hayop sa ibabaw ng mercy seat. Dahil ito po yung trono ng Diyos. Kaya kung titingnan po natin yung Biblia, so maraming verses ay nagbabanggit tungkol sa trono ng Diyos. Okay? Revelation chapter 4. Revelation chapter 4 verse 2. Ako ay biglang nasa espiritu at doon sa langit ay may isang tronong nakalagay at sa trono ay may isang nakaupo. Okay. Ito po yung nakita ni Juan. Nakita niya isang tronong. Anong kulay ng trono sabi sa Bible? Tronong puti. Okay? Tronong puti. White throne. Okay? Yung sa Revelation chapter 20 verse 11 to 12. So doon po final judgment. Okay? Nakita po ni Apostol Juan yung tronong puti at isang nakaupo doon. Lahat ng mga patay ay buhay nakatayo sa harapan ng trono. Lahat ng mga patay nakatayo sa harapan ng trono. Okay? Judgment seat. Sa Revelation po yung doon sa chapter 12, chapter 20, yung trono po ito ay judgment seat. Yung para sa parusa. Lahat ng mga hindi paligtas ay tatayo po doon. Tapos, ayon sa kanilang mga ginawa, yung hahatulan sila at paparusahan. Judgment seat. Pero dito, sa tabernakulo, ano po yung pangalan? Mercy seat. Nanggagaling po doon yung awa. Awa, trono ng awa. Yung salvation, galing po to. Kaya kung hindi po natin tinatanggap yung salvation, kung hindi po tayo humarap doon sa mercy seat na may dugo ni Jesus, haharap po tayo sa mercy, yung judgment seat, yung trono ng parusa. Okay. Mercy seat or judgment seat. Doon po sa judgment seat, wala ng awa, wala ng mercy, wala ng salvation. Chapter 7, Revelation chapter 7 verse 10. At nagsisigawan ng may malakas na tinig na nagsasabi, ang pagliligtas ay sa aming Diyos na nakaupo sa trono at sa korodero. Nakaupo sa trono at korodero. Sino po yung korodero dito? Si Jesus. Korodero. Chapter 21. Revelation chapter 21 verse 3. Narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, mastan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya ay maninirahan kasama nila
sila ay magiging bayan nila. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya ay magiging Diyos nila. Ito po yung pinaka-final plano ng Diyos. Okay? Tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Nasaan daw yung tabernakulo ng Diyos? Nasa mga ligtas na tao. Tayo po ay templo ng Diyos. Tayo po ay templo ng Diyos. Kaya doon po sa langit, makakasama tayo ng Diyos, magpakailanman. Ang Diyos mismo ay makakasama nila, siya ay magiging Diyos nila. So, ito po yung modelo o simbolo ng tunay na sanctuaryo sa langit, kung ano ang mangyayari sa langit. Kaya dito po, winiwisik ang dugo ng mga hayop. Pag walang dugo, ano ang tinitingnan ng kerubin? Tinitingnan po nila, kasi yung kanilang mukha sa baba, tinitingnan nila yung mga batas, 10 Commandments. Pero kung nakalagay na yung dugo, ano po yung nakikita nila? Yung dugo ay nakikita nila. Kaya ito po yung tabernakulo. Okay? Pinag-aralan po natin, medyo matagal. Okay? So lahat ng furniture o utensil, lahat ng mga gamit dito may meaning. Anong meaning? Galing sa Diyos. Galing kay Kristo. Galing sa salvation. Galing sa ating Christian living. Napakahalaga po yung lesson ay galing dito. Okay? Altar, ito po yung cross ni Jesus. Dito po ay panghugas. Pagpasok dito, may holy place, doon may liwanag, may tinapay, may insenso. Okay? Yun po yung fellowship. Fellowship with Jesus, yung fellowship sa mga kapatiran, fellowship kay Jesus. Pagpasok po tayo sa most holy place, doon po may presensya ng Diyos. Pag walang dugo, takot o hindi? Takot, patay agad. Pero kung may dugo, matapang o hindi? Matapang. Matapang na tayo pumasok doon. So, Hebreo. So, balik po tayo sa Hebreo. Chapter 10. Verse 10. Hebreo chapter 10, verse 10. At sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. Verse 12, unit nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan, para sa lahat ng mga panahon, siya'y umupo sa kanan ng Diyos. Si Jesus ay umupo sa kanan ng Diyos.
Yan po yung tunay na sanctuaryo. Kaya hanggang ngayon, so nakita po natin yung mga lesson tungkol sa mga tabernakulo. So hanggang yung magbula doon sa chapter 25 sa Exodus hanggang chapter 40, ito po yung tungkol sa tabernakulo, yung design of the tabernakulo from 25 hanggang 31. So from 36 to 40, ito po ay pagtayo ng tabernakulo. So after one year ng Exodus, so natapos na po yung paggawa ng tabernakulo. Pero isang malaking kasalanan po ay ginawa po nila doon sa chapter 32, Exodus. So yun lang po yung mga tingnan po natin sa gali. Exodus chapter 32. Exodus chapter 32, verse 1. Nang makita ng bayan na nagtatagal si Moises ng pagpanaog sa bundok, ay nagtipon ang bayan kay Aaron na sinabi sa kanya, "Tumindi ka at igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin, sapagkat ang Moises na ito na naglabas sa amin mula sa lupain ng Ehipto ay hindi namin alam kung ano ang nangyari sa kanya." So, si Moises po ay medyo matagal po sa bundok ng Sinai, mga 40 days. Kaya ano po ang iniisip nila dito? 40 days, nasa bundok na siya. Ano po ang akala nila? Patay na. For halimbawa, 1 week. So, maghintay pa tayo, hintay pa, 1 week na lang. 2 weeks. Walang balita, 2 weeks. Anong iniisip nila? Baka may nangyari na. 2 weeks. 3 weeks. Okay? Siguro may nangyari na. 4 weeks. 5 weeks. Sigurado na, patay na siya. Sure na, patay na siya. Kung hindi, bakit ganitong katagal? Yung kanilang paghihintay, hanggang dito lang. Hanggang dito. Minsan po, ang Diyos ba ngayon po, napakahalagang bagay nangyari doon sa bundok ng Sinai. Ipinakita ng Diyos kay Moises kung papaano itatayo yung tabernakulo, yung mga batas, 10 Commandments. Gumagawa ang Diyos dito ngayon, kumikilos ang Diyos ngayon doon sa bundok ng Sinai. Pero sa tingin po nila, parang wala nangyayari, matagal na. Ano ang nangyayari? Ano ang dapat nilang gawin dito? Wait. Hanggang bumaba si Moises. Yun lang yung dapat nilang gawin. Wait. Pero, pag nakita po nila na matagal na, ano po yung idea? Gumawa sila ng sariling idea. Gintong guya ay galing dito. Gintong guya. Si Abraham, dapat maghintay siya hanggang sa panahon ng Diyos. Pero, after 10 years na paghihintay, gumawa siya ng sariling idea, sariling isip. Ano po yung sariling isip? Ishmael.
Hagar. Okay. Ganito po yung nangyari sa ating pamumuhayang Christian. May God's timing. Medyo mahirap malaman natin minsan, pero kung may pananampalataya, kung magtitiwala tayo sa Diyos, pwede maghintay. Pwede maghintay. Kung naniniwala tayo sa pangako ng Diyos, promise ng Diyos, dapat maghintay. Pero dito, gumawa sila ng gintong kuya. Okay? Kaya nung bumaba na si Moises, galit na galit si Moises. Chapter 19, same chapter 32, verse 19. Nang makalapit siya sa kampo at kanyang makita ang guya at ang pagsasayawan, ang galit ni Moises ay nag-alap at kanyang ibinato ang mga tapyas na nasa kanyang mga kamay ay binasak ang mga ito sa paanan ng bundok. Kanyang kinuha ang guya na kanilang ginawa, sinunok sa apoy, giniling hanggang sa naging pulbos, isinaboy sa tubig at ipinainom sa mga anak ni Israel. Sinabi ni Moises kay Aaron, anong ginawa ba? Anong ginawa ng bayang ito sa iyo? At dalhin mo sila sa isang malaking kasalanan. Sinabi ni Aaron, huwag mag-alab ang galit ng ang aking Panginoon. Kilala mo ang taong bayan, sila ay mahilig sa kasamaan. Si Aaron naman gumawa ng excuse. Nag-excuse ay hindi ako, sila. Kilala mo naman, sila ang laging matigas yung ulo. Yung maliit lang yung kasalanan ko. Sila. So, nag-excuse. Gumawa siya ng excuse. Sa araw na ito, okay, maraming verse 28, ginawa ng mga anak ni Levi ang ayon sa salita ni Moises, nabuwal ang halos 3,000 katao sa mamamayan ng araw na yon. So, ilan po ba namatay? 3,000. 3,000 nabuwal sa yung talim ng taba. Ang nangyari dito, ano po? Illustration sa atin. Lesson sa atin. Kaya, ito po yung main storya hanggang sa katapusan ng Exodus. Kaya, sana po mag-review po tayo tungkol sa Exodus. Tungkol sa Exodus, diba? Red Sea Crossing, Passover, yung 10 plague, yung Passover, Exodus, Red Sea Crossing, 40 years of wilderness, Tabernakulo. So, napakaraming mga yung storya dito sa Exodus. Okay? Hanggang dito lang po. Let's pray. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Nakita po namin dito po sa Exodus kung paano kumilos ang Diyos, kung paano gumawa ng kasalanan yung mga taong Israelita. Tulungan niyo po kami upang hindi po namin tularan ang kanilang ginawa sa inyong harapan. Bigyan niyo po kami ng katapatan at matatak na pananampalataya at pagtitiwala sa inyong Panginoon. Sa kabila ng maraming kahirapan at pagsubok sa buhay,
Gusto po namin manatili sa inyong pangako at pananampalataya. Turuan niyo po kami kung ano ang dapat gawin, kung ano ang tamang puso sa inyong harapan. Buksan niyo po ang aming spiritual na mata upang makakita po kami ng kaluwalhatian na inihanda ng Diyos para sa amin. Salamat po sa inyong biyaya. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.